The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.
delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. God Almighty, gracious Lord, there is none like you. Healer, Master, my Redeemer, Savior of my soul. God Almighty, gracious Lord, there is none like you. Healer, Master, my Redeemer, Savior of my soul. To you alone, O Lord, praises belong. To you alone, O Lord, we worship at your throne. For you, O God, faithful and true, there is none like you. To you alone, O Lord, praises belong. To you alone, O Lord, we worship at your throne. For you, O God, faithful and true, there is none like you. There is none like you. There is none like you. Good morning, Morning, Jesus! Ayan, magandang umaga po muli. At ako excited itong Mother's Day na series, no? Kasi marinig natin ang iba't ibang uring pamumuhay ng isang ina. At ngayong umaga maganda kasi ang makakausapin natin ay hindi lang nanay,
Tatay Tatay pa. din. Ayan, tawag natin. Natay. So bago tayo magsimula, ay tawagin muna natin si Brother Patrick para sa isang maikling panalangin. Brother Pat. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay magsimulan sa isang prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you Lord sa umagang ito Lord na another opportunity for us, another privilege para sa amin Lord na makapag-share ng iyong goodness. Thank you Lord sa lahat-lahat ng ginawa niyo sa amin, sa pag-orchestrate nitong episode na ito Lord, sa goodness na inyong pinakita sa buhay namin lahat Lord, lahat ng aming pag-uusapan, ikaw Lord ang maitataas. Thank you Lord, be with us sa lahat ng aming topics. Paratingin niyo po, bigyan ng strength, lahat ng makikinig, lahat ng tatanggap Lord, give them strength para isa pamuhay ang aming mga ma-share na galing din po sa inyo, Lord. Thank you, Lord. Again, be with us, Lord. In Jesus' name, Amen. Ayan, no? Ito yung last of the series, no? Next month, actually, mga tatay naman ng bida. Pero ngayon, narito si Sister Arlene na magbabahagi ng kanyang karanasan. Pero bago yan, bati muna si brother tuloy, Sister Arlene. Hi po. Good morning, Jesus. Magandang araw po mga kapatid. Ako po si Sister Arlene Garcia from Comfy East Group. At ako po ay may 2 anak. Ang panganay ko po ay 22 years old at ang pangalawa po, ang bunso ko po ay mag-18. Ako po ay 16 years na pong widow. Kaya nga natay na po ako for 16 years. Certified natay. Yes. sobrang enough experience na magiging natay. Okay, salamat Sister Arlene. Siyempre, bati rin si Brother Patrick. Hi, good morning po. Good morning mga kapatid, sa lahat ng nanonood sa Good Morning Jesus. Good morning Jesus. Thank you Lord sa opportunity na nakasali dito sa aming series ng Mother's Day episode kasi kakaiba nga ito, no? Natay. So maraming makaka-relate na mga kapatid, makinig po kayo hanggang dulo. Thank you, Ayan. Lord. Isa sa mga permanent fixtures natin sa awit ng pag-ibig ay si Brother Patrick. Ayan. No? So, makakasama natin siya, kagaya ng iba nating mga... Nagtayo na po kami ng team at tumatanda na ho yung original. Huwag po kayo magsawa sa mukha namin. Kaya sa umagang ito, muli, nagpapasalamat kami kay Sister Arlene. Amen. At pinaunlakan kami sa imbitasyon na siya ay maging bahagi ng patutuon ng Panginoon tungkol sa kabutihan, lalo sa mga byuda. So, nung ikaw ay mabiyuda, ilang taong ka noon? 34 years old pa lang 34 po. years old. Tapos, ang husband mo, ilang taon siya noon? 31 po. Okay. And then you told us na siya ay seaman, ano? Opo. So, you were together as husband and wife for how long? For 5 years po. Pero kung i-compress yung 5 years na yun, bali ilang buwan? Makawala pa pong 2 years. Yung magkasama kami talaga. Most of the time, he stays with you for how long? 2 months po. Once, every year yun, 2 months Opo, lang. 2 to 3 months. Ganyan. Matagal na po yung 3 months. Okay, so yun ang bali arrangement ninyo. Opo. Okay, so paano ang, let's go directly to the, what happened? Yung insidente na paano siya parang, yun, yung situation. So, sasakay lang po niya ng barko noon. That was 2009. Okay. So, April 2009 po, nagsimula po yung mga symptoms habang nasa barko na po siya. Before, walang mga symptoms? Wala po. Tapos, Hindi ba may mga physical check-up yes yan? po, yun Pero na walang nga nakita? Wala po. So, mahigpit naman po yung mga medical Yeah. Mga exam protocols nila. niya Opo. masyadong mahigpit. Opo. So, ganun po ang nangyari sa kanya na nagkaroon po siya ng mga symptoms while on board the ship. And then, so habang nandun po siya, nangihina na po siya, binaba po siya sa Brazil, kung saan po siya naoperahan, as in major operation po yung ginawa sa kanya. Sa doon. ulo? Sa colon po, cancer of the colon po. Okay.
So, yung pong diagnosis sa kanya is, ano na po, advanced stage na agad. And he's very young, ha? Opo, 31 years old. Okay. And then, ano po, inopera na po siya doon. Gusto rin ko man po na sumunod sa kanya doon. Kaso, sasagutin ko po yung expenses. Mhm. Euro po yung gastusin doon. Hindi covered ng company. Hindi covered ng Hindi po. company. Hindi, kaya ang nangyari po yung representative lang ng company yung nagpunta doon. So what happened? So siya lang po yung pagdating dito, siya lang nagbigay ng feedback kung ano yung mga ginawa sa kanya. Tapos, after po noon, nagpagaling siya doon for 1 month. Nagstay po siya ng Brazil for 1 month. And then, inuwi na po siya dito. Okay. June 2009 po, inuwi siya dito. For chemotherapy po sana. Pero hindi na po kinaya. So ilang months pa siya nakapag-stay dito? In a span of 3 months po, kinuha na po siya ni Lord. So at least he was here nung kunin siya ni Lord. Kasama niyo siya. Opo. At unfortunately talagang... Hindi na po kinaya kasi dapat palalakasin po muna siya bago po siya mag-chemo. Okay, oo. So talagang masasabi natin na sabi nga sa Psalm 139, God has given us a time, no, na walang bata, walang matanda. And at that point in your life, ilang taon yung mga anak mo? Magpa-5 po yung panganay ko, tapos magwa-1-year-old po yung bunso ko. Nagtatrabaho ka ba, no? That time po, hindi po talaga ako nagwo-work. Nagpag-part-time po ako as real estate agent. Okay. Before po kasi ako mag-asawa na is, yun na po yung naging work okay. ko. Parang work. So, nung nag-asawa po ako, I still do selling, real estate po. And then, ito na nga po, nung nag-asawa po ako, nagkaroon ng mga anak, na-focus po talaga ako. So full-time ka? Opo. So now, ito yung situation, wala nang income, definitely, kung meron ka mang nakuha. So siguro magandang tanong, what were your thoughts at that point? Ano yung mga pumpasok sa isip mo na, at young age, tapos financially, dahil wala ka naman talagang work, tapos biglaan to. What were your thoughts at that point? Actually po, talagang, nung nalaman ko po yung pinakasakit niya, nandun po talaga yung fear. Umiyak ako talaga no na sobrang takot ako sa mga anong mangyayari, ganyan. Pero alam niyo po, doon po sa mga na yon, nung habang pinagdadaanan ko po yon, sabi ko nga po, kung hindi ko po nakilala si Lord, sabi ko nga kay Brother Patrick, lukarit na po ako. Lukarit talaga. Opo. Kasi sabi ko ganun, kahit mag-iiyak ako dyan na maghapon, maglupasay pa ako dyan maghapon, wala namang mangyayari. May 2 akong anak. Sabi ko ganun. Kaya talagang ang buhay ko po, si Lord na po talaga yung katuwang ko. So wala kang drama? May drama po pero lang po, low-key lang. What do you mean low-key? Hindi po, kumbaga, tahimik ko pong pinagdadaanan. On your own? Opo. Tahimik ko pong pinagdadaanan. Kasi syempre po kasama ko si Lord. Ilang taon ka na as Christian at that time? Siguro po more than 5 years. 5 years pa lang. Opo, more than 5 years Hindi po. po mahaba yun. Sa Comfy. Oo. Pero yung hindi mo tinanong si Lord? Hindi ka nagtanong Actually po, sabi ko po kay Lord, kinakausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, hayaan niyo po ba itong mga cute kong mga anak na mawawalan po agad ng mga tatay, ng tatay. Sabi niya, kinakausap ko si Lord noon. Kasi yung anak ko po noon magbe-birthday dapat bago kuhanin yung husband ko. Hindi ko magbe-birthday pa po yung anak ko, ganyan. Ganun po yung tanong ko kay Lord. Pero you were already, kumbaga, you were connecting with the Lord at that point na... Yes po. Gaano ka katagal nag-grieve? Hindi ko po, siguro po,
meron po akong na naging secret ko para makamove on kagad. Okay, gusto namin yung mga sekreto. The Apo. secret is out na. Naging ko po, defense mechanism ko yung hindi ko po na siya iniisip. Hindi ko po siya iniisip. Although nandun yung parang kasi pag inisip ko po siya, iyak ako ng iiyak eh. So talagang nilalabanan ko yung emotions ko. Kaya ang nangyari po talaga, sorry sa kanya, pero talagang dahil sa mga anak ko, mas pinili ko na, isang tabi ko na lang muna, yung loss ko. Kasi meron pa akong haharapin na responsibility. Yun nga mga anak ko, yung pagpapalaki sa kanila. So, kailangan kong maging malakas. So, ayun po yung yung paano ko hinarap po yun. Paano po ako naka-move on kagad. So, kasi sa iba, no, usually say, Pat, na sige, it's okay to grieve, no? Kasi sabi nga naman ng Bible, wag lang masyadong mahaba. But in her case, actually, Nag-refocus lang sa anak. oo, Okay. parang pag hindi naintindihan ng tao, parang wala ka namang puso, parang, pero actually, that's the right thing. Tama. eh. Pero, at that point, na dinadaanan mo to, parang, were you feeling guilty na parang sinasaasan tabi mo? Hindi naman, but Sa isip ko po, sana, inaano ko sa kanya, parang kinakausap ko siya na sana maintindihan mo, ganon. Na hindi madali itong pinagdadaanan ko. Kasi talaga, pag hindi ko po ginawa yun, wala. Baka wala po akong hindi ko po kakayanin talaga. Siyempre, nandun yung strength na nanggagaling kay Lord. Yun ang pinaka-importante. Pero yung pagdating na sa part ko, yun yung yun talagang nakatulong din para to move on with life, ganon. Nung umuwi siya, sis, from Brazil, no? Sabi mo 3 months siya nagstay. So, technically, mas matagal kang Christian sa kanya. Pero nasasama mo siya sa gawain. Ano how did he accept it? Like, siyempre, colon cancer, parang alam na ng lahat na parang medyo ibang level yun. Paano siya nag-deal dun sa sakit na yun? Talaga, kasi siya, ang dami pa niyang dreams. Ang dami Bata pa pa, niyang 31 dreams. years old. 31. Ang dami pa niyang dreams. Sabi, ilang taon na lang, pwede na siya maging captain. yung batang yun? Opo. Ilang taon na lang Magaling po. siya. Achiever. Achiever. Oo. Pero syempre talaga nandoon yung mahirap talagang tanggapin. Kasi nakita ko rin yung times na yung umiiyak siya, ganyan. Kasi syempre, yun nga pag yung tao full of dreams talaga. Pero yung acceptance talaga. Tapos, yun nga, habang nandito siya noon, nag-expect pa nga kami na makikimo siya, ganun. Naisama ko pa siya sa mga seminar sa Comfy. Even that. For couples, For couples. Nasama ko pa po siya doon sa Tagaytay. So, kahit mahina siya noon, namumutla na nga siya noon, may mga pictures kami noon. Ang putla na niya noon, syempre, tapos pumayat na siya. Pero, So, hindi siya nagalit sa Diyos, hindi siya yun dumating ang sa point na curious parang, ako. alam mo hindi yun? po. Hindi po, kasi panay po ang prayer din namin noon. Nagpe-pray po kami palagi sa hospital. Tapos yun nga, bago po siya ma-ICU noon, ayun yung talagang ang lalim ng praise and worship namin habang nasa hospital. Tapos nag-pray kami. After na parang ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Kasi everyday po talaga, umiiyak ako sa hospital, sa loob ng CR. Sa loob ng CR. Hindi ko pinapakita sa kanya yun. Kasi syempre, ako rin yung pag pinag-aanohan niya ng lakas, kailangan kong pakita sa kanya na matatag ako. Ganon. Tapos, yun nga, after nun, nag-pray kami, tapos, ayun, parang, sabi ko, Lord, ito na ba? Ito na ba yung time? Pero, binigyan pa po siya ni Lord ng 2 weeks. Na-revive pa siya. Na-revive siya. Habang nire-revive siya, binubulungan ko siya na... Pero comatose na siya at that point. Hindi po.
Kaya lang, unti-unti na po, nagde-deteriorate Oo, na po siya. nagde-deteriorate na. Doon ng 2 weeks na yun. Sa, So, kaya ko maganda yung sinabi mo kasi yan isang Christian na trait na napakahirap gawin not unless matagal ka na. Yes. Yung you set aside your feelings and you focus on what you need to do. Yan nga yung sinasabi na minsan tayo mga Kristiyano, nakakalimutan natin that we have the authority and the power to go beyond the normal situation. So, minsan, it took time for some Christian to realize na pwede pala akong humindi, pwede ko palang iset aside ito and just focus on what God wants me at that point. At napakaganda sa kanya, at a very early age as a Christian, nakita mo agad. Kaya, Andun na yung maturity, no? At 5 andun na years. yung maturity. Kasi Oo. mahirap yun kasi may feelings ka, hindi ba? Hindi nung, mahirap yung, marami ako narinig na stories like, nahihirapan yung mother na i-encourage yung husband sa gawain. Pero parang sa story ni sister, parang napaka-easy. Kasi in-accept lang nung husband niya, hindi nag-question kay Lord, tapos nagpe-praise and worship sila. Kumbaga hindi siya against sa ginagawa ni sister. Which is, I think, nakatulong para... Actually po, napaka-open po niya. Pagdating po sa spiritual aspect, napaka-open niya. Kasi, although, po siya katoliko, nagde-devotion siya sa Mama Mary, sa Baklaran, ganyan, Quiapo, ganyan. At least Kaya magandang ano po religious siya, background kaya niya. prayerful din Prayerful siya. din siya. Oo. Oo. What was his last mensahe sa'yo, if you don't mind? Did he give you any last wishes or last instruction? Or anything na last words na binigay niya sa'yo? Kasi po, yung pong last na mga communications namin, ano na lang po siya, handwritten na lang Hindi na po. siya makapagsalita. Tapos hindi ko na rin maintindihan yung mga Okay. yung So- pong last na lang na namin is yung nagpe-pray nga kami. Yun na po yung normal na namin nun. Pero ang sarap ng gano'n, na merong support system na wife na nandyan, who would set aside her feelings. Kasi sabi mo nga at the time, you were very fearful. Siyempre, kahit na ano pa sabi mo, inisip mo, ano susunod na pangyayari, anong gagawin ko dito. So, ano yung pinaka-greatest adjustment mo nung mangyari na? Let's say, nailibing na and lahat. And sabi nga, pinakamahirap daw, hindi yung burol kasi nakikita mo pa Yung umuwi ka na ng Yun na, bahay yun na. and finally, alam Wala mo, na yung mga tao, you're alone sa room. how did you confront yourself at that point? Na umuwi ka ng bahay, talagang na-realize mo, wala na Wala talaga, and you have these 2 kids as your responsibility. Paano mo tinignan yun? Actually po, may advantage po yung sa akin po na seaman kasi yung asawa ko. Dahil Okay. most of the time nga, hindi po kami gano'n magkasama. Kaya po, yung mindset ko po, nasa barko lang siya. Para lang siya naka-deploy. Opo, nasa barko lang siya. Galing, Gano'n po ang kabait si Lord. Pero how did you explain sa mga bata yung death about? Hindi pa nila maintindihan noon Pero masyado. they were asking, hindi rin. Hindi na po. Pero alam na po nila talaga na wala na yung daddy nila. Siguro nga kasi, yung Ang smooth, hindi no? sila Walang nakikita. challenge, no? Oo, Nangyari. At saka hindi po namin gaano pinag-uusapan pa yung pagkawala ng daddy nila. So, anong adjustment ginawa mo? Wala. Parang, di ba? Parang, okay, so, at least anong palagay mong adjustment na kailangan gawin mo at that point? Ang dami ko pong askasuhin noon after. Doon po na yung isip ko. Alam niyo po yung mga dapat asikasuhin. Talagang about the kids. Opo. Anything. Napaka-practical niya. Alam mo yun? Walang sasayanging oras. Walang sasayanging oras. Focus na tayo sa kids. Meron po akong isang tita na parang inaano po niya yung attention ko para mabisi ako. Sabi niya, alika na, asikasuhin na natin yan. Siya nagyaya sa akin na kumilos ka na dyan, walang mangyayari sa'yo dyan. Ganon. Parang yun na yung siya yung nag-motivate sa akin na, go on na. Sabi ko nga, tatanong ko nga sana, was there a support system or somebody who influenced you? So, meron. Meron po. Oo. Maganda So, ang support napakalaking system. bagay po na
minsan, pag merong nagkaganyan, parang pabayaan mo na, di ba? Ako minsan ganun pala, hayaan mo man mag-grip. Pero Mag-grip. hindi rin pala siya maganda to the point na pwedeng, lalong madidepress yan. Pero maganda nga ginawa sa'yo is, inano yung attention Opo. mula dun sa grip mo, ginawa kang busy. Ito asukasuhin mo. She was there with you, helping you out. Oh, so, mas madali ang transition Opo. sa iyo. Pero yung in between those moments po, talaga may mga Mga pagluha episodes na- talaga. Opo. May mga episodes Oo. pa rin Opo, talaga. talaga. Minsan po, nagko-commute ako, nasa jeep ako, tumutulo yung Maalala mo yung luha mga ako. memories yun sa Sabi ko, baka may nakakakita sa akin, nakakahiya. Pinipigilan ko na lang. Ngayon, so, Okay, so pasok tayo sa pagiging natay. Ayan. Ayun na yun. How is she as a parent? Hindi ko lang sabihing nanay kasi tatay kasama. Paano mo ginagel yung pagiging nanay at tatay? Kasi tatay, well, generally, tatay is the one who is providing, di ba? The one who disciplines. Okay. Si nanay naman ang ilaw ng tahanan na paano mo siya binalanse? so, sanay na po talaga ako dun sa pagdidisiplina dahil Sino bang mas... Hindi ko mas... Ikaw talaga parang stricto. Ako po, parang ako po, dahil ang daddy nila wala naman Lagi. palagi. Oo. So, ako po yung pagdidisiplina, pag-aalaga, yung pag-nurture po dahil maliliit pa sila. Ang pinaka-struggle po doon yung sa pagpro-provide. Doon po talaga yung struggle. So, paano nga pala nangyari financially? Paano ka nag-ano? So, we're blessed po dahil iniwan po siya na property para po maging source of income. Talaga? Opo, tapos, 31 years old. opo, ganun po ka-responsable. pinata pa siya, ganun na siya Opo, ka-responsable. ganun po siya ka-responsable. Sana all. Sige nga, Opo. go ahead. Yun po, ano po niya, systematic po niya, napaka-organized po niya pagdating sa mga bagay-bagay, sa yung future, pinaghandaan din niya yun. Tapos, yun nga yung pag-i-invest, yung pagpaplano niya ng yung parang nga sa future namin. Pero nung binata pa siya, gano'n na siya. Kasi po siya, ilang taon din po siya na naging seaman before kami mag-asawa. Oo. So may mga naiipon po siya, ganyan. Bago po siya nagpatayo ng apartment. So, it was not difficult for you financially. Actually, kasi po, syempre, mahabang karera po yung aanuhin ko eh. Syempre po, minsan maglalak ka na. Medyo may makaka-experience ka na ng So, yun po yung kaya kailangan talaga na bilang natay, maghanap ka po ng ways para mag-provide sa family. So, how did you do that? Maganda po kasi yung naging po pong trabaho is yung real estate nga po. Sa sales Opo. talaga. Opo. Connected selling. din Opo. pala. So, hanggang hanggang ngayon po. Hanggang ngayon, nasa Hanggang sales ka ngayon pa rin. po. And that Dala-dala helped you ko a po. lot, no? Siguro, Opo, no? opo. Kasi meron kang career na nandun sa inalagaan area. din. Opo. Meron nga in interview some time ago, actually very recent lang, yung asawa niya gusto siyang pagtrabahuhin. Patigilin sa trabaho Patigilin. kasi they're doing well na financially. Pero sabi niya, hindi na naman yung trabaho ang dahilan kaya ako nagtatrabaho. Kasi iba yung setup. Pag nasa trabaho ako, somehow yung routine ng bahay nakakalimutan. Nakakalimutan yun. Yung magluluto, yung mga lahat ng problema. In your case, did that work? Nakatulong yun? Na dahil meron kang sales, meron kang ganun. Somehow yung mga problema sa bahay, medyo naisa sa isang tabi mo dahil doon? Ay, po, mabait po si Lord kasi nandyan po yung mami at daddy ko. Sila po yung... Again, support system talaga. Opo. Napaka-bless mo. Opo. Kasi katulad po nung nasa hospital kami noon, parang sila po yung mami at daddy ng mga bata. Sila yung nandun sa bahay. Naghahatid sundo sa bata, nagpapadede dun sa baby ko. Kumbaga, lang po, talaga mabait si Lord dahil
binigyan niya po ako ng supportive parents. At Yung saka panganay mo sis is lalaki, tama? So, ngayon, ilang taon siya? 22. So, kamusta siya nung nagbibinata or parang looking for a father figure? Yun yung challenge dun. Totoo. So, habang lumalaki sila, ang nakagisnan nga po nila na father figure is yung lolo nila. Yung daddy mo. At least may nag-guide. Pero hindi naman sila in-spoiled. Hindi po. Hindi naman po. Tama lang po. Tama Sakto lang. Balance. Pero ikaw, stricto ka as a parent? Hindi rin. Namamalo ka ba before? Namalo Opo, ka? namamalo din po ako. Okay. Which is biblical naman. Kasi nga, parang, misal, ang hirap yung, dapat nanay, ikaw yung tagayakap, di ba? Ikaw, tapos at the same time, Pero hindi na. ang tapang mo. Parang, nanay hat muna today. Later, daddy hat. Ganun ba yun? Minsan kailangan, tatay muna ako ngayon. Mamayang konti. Buti hindi nalilito yung mga So, sa pagsasama nyo na 5 years, no, hindi naman to negative, pero kung parang meron lang gustong iparating, was there a regret? Because, may regret ka ba? Kasi sayang sana kung alam ko rin lang na 5 years lang kami, sana nagawa ko ito. Sana na, Siguro po binigyan ako ni Lord ng time, ng chance na maparamdam ko sa kanya yung mga kumbaga yung mga nasayang na mga moments sana na magkasama kami. Habang nasa hospital po, pinaramdam ko po sa kanya yun. nung nasa hospital. Opo. Oo. Pinaramdam ko po sa kanya yun. Kaya, siguro po regret, wala naman po. Kasi alam ko, nadama po niya yung pagmamahal, yung pag-aalaga po sa kanya, yung concern. Kasi wala na rin po siyang parents eh. Wow. Kaya talagang ako lang. Kayo na lang ako ang lang. family. Talagang nanay ka. Opo, wala na pong mag-aano sa kanya. Kaya ako natanong yon kasi minsan, alam mo may mga asawa, naku, dapat binigay ko ito, dapat sinabi ko ito, kaya ako natatanong yon kasi sometimes we think we still have time to do it or I'm so busy na wala akong time na. Tsaka Di ba na mga lang, nagsasabi, sasama na ako sa iyo. Gusto mo itulak kita. Tinulak na. Yung dapat ganon. Ideally, walang regrets kasi you know you have given your, even those 2 months na nandito siya. Opo. So, paano mo inaano yung 2 months na magkasama kayo? Ano yung mga ginagawa ninyo nun? Siguro po malaking bagay po talaga na as couples, as husband and wife, you pray together. Amen. Napaka-importante po yun sa mga couples. Amen. Important. Kasi hindi man siya naging naging leader namin, yung head ng family. Hindi siya yung naging leader namin as spiritual namin, guide, ganyan. Binigyan naman din ako ni Lord ng chance, ng opportunity na yun, ipakita sa kanya na Sample naman. lang po, prayer nga po and praise and worship Nagkakantahan po kami doon sa hospital. So, yun po yung mga precious moments na yun. Talagang, although sandali lang po yun, 2 months lang, compare po sa ibang mag-aasawa na ilang years. Pero parang sa akin po, it's more than enough na po. Alam nyo, kaya ko tinanong yun, kasi minsan, akala natin, wala namang masama doon, di ba? Bonding, family bonding. Pero nakakalimutan natin yung spiritual side. Right. Nakakalimutan natin, lalo na kung tayo yung Christian, although Christian yung isa, pero hindi pa naman nakakaintindi. Yung bang, nakakatuwa yung sinabi mo yung intimacy na buo because of spiritual activity na dinevelop nyo sa family. At ayan, sabi ko nga, ito, nag-uumpisa pa lang. Comment. Important po kasi yun kasi dapat same talaga kayo ng faith, same kayo na nag-grow kasi hindi pwedeng ang layo na ng growth ng isa tas isa wala. Although challenge sa kanila yung nasa barko nga yung husband. Ikaw, how are you? Sa amin po talagang important yun. Lagi kami nagpe-pray. Lagi ko siyang ini-involve sa gawain.
Kasi hindi pwedeng, nag-aaral ako ng lesson sa youth, sa CSM. Binibigay ko siya ng lesson, anong tingin mo dyan? Tatanong ko siya. So, ini-involve mo Ini-involve siya. ko po siya. Tapos sabi ko, involve din kita, magturo ka sa children, ganyan. Para pareho kami ng page or pareho kami ng growth. Kasi pag malayo na isa, hindi na kayo parehas ng tingin sa things no? Parang Tsaka mature ka na yung isa, di wala na kayong maintindihan. pagkikwentuhan. Amen. Amen po. Tama. Kasi kung may problema, ikaw okay ka na. God is good. Something good is going to happen. Yun yung tingin mo. Kung yung isa, hindi naman pala nag-grow, edi worrying siya ng worrying. So, important na, for me, important talaga na natin nagpe-pray together yung couple. Para isa. Yun yung, kumbaga, purpose nyo. Makita si Lord sa pagsasama ninyo. Siguro, yun ang narinig ko lagi. Kasi sa Bible, di ba, ang asawang babae ay regalo. Di ba? Ay handog. Di ba? And I think that's what she's saying, na as a woman of faith, Sobrang blessed po ni Brother Hasman sa kanya. sobrang blessed ng Sobrang blessed husband talaga. niya. Oo, na even at that point na nagkaroon ng mga ganong sitwasyon, hinanda niya yung husband niya without her knowing it, of Yes, course. No? yes. Siguro maganda yung sa mga Christian wife na huwag mong iwanan sa spiritual life yung... Ang problema lang kung yung wife mo. Ayaw pala sumama ng wife. So anyway, either way, no? Anyway, also kasi Mother's Day. Yeah, Mother's Day. Anyway, both side na sana merong isang magdadala Laging na para nag-i-encourage. ilapit. Kasi in your case, in a sense, it was difficult, but somehow there was a good transition. Yes. No? Because una, alam mo sa sarili mo na I have given what I have to give. Not in the sense, nabigay ko. Hindi naman yun. Kundi deep in your heart, alam mo na ipaabot mo sa Kanya yung nais ng Diyos na ipaabot sa Kanya sa pamamagitan mo. Now, the other question, ano ang greatest gift na natanggap mo sa Diyos nang maging biyuda ka? Hindi mo naman sinasabi, salamat ang biyuda ko. Hindi yun. Yung journey mong yun, siyempre, marami ka nakita, marami experience, pero masasabi mong, nung maging biyuda ko, ito ang natanggap kong, masasabi kong, ay, thank you Lord talaga. Maliban sa financial. Okay. Doon po sa akin pinarealize ni Lord na siya po yung forever ko. Yun. Kaya ka ba hindi sis, nag-remarry? Okay lang yan. Siguro po kaya wala na rin yung sa isip ko. Hindi ko po yun priority. Kasi marami na pong mga words ni Lord na naitanim po. Example. Opo. Example, sa Isaiah 41 po. Okay. Na dumaan ka man sa apoy, sa tubig, hindi ka malulunod. So, sa'yo, love letter ni Lord yon. Amen. So, ang greatest gift mo ay Si Lord. Yung relationship ko kay Lord. Kasi lumalim. hindi man naging maganda yung naging experience ko, hindi man naging yung pagsubok na napakatindi, mas lumalim naman yung pagkakakilala ko kay Lord. Yung relationship ko kay Lord. So, hindi naging hadlang. Kaya ho natin sinasabi to. Minsan kasi, ay, ang lungkot-lungkot na ng buhay ko kasi nangyari to, hindi ba? Ay, hindi ko nakuha yung gusto. But in your case, that was a great loss. Definitely. Opo, Parang sobra. kalahati ng buhay mo na wala Sobra po. And yet, may nakita ka pang mas mayaman doon sa karanasan na yun. Nakita mo ang Diyos na hindi lamang naririyan, kundi talagang isang, sabi na natin na hindi lang ama, kaibigan, all around kumbaga At yun ang sabi mo na, oo nga, mag-asawa ka ba? Hindi. Meron, kumbaga, may alas ako. Di ba? May ganon, di ba? So, Tsaka yun po yung palagi kong sinasabi sa mga anak ko na si Lord yung Heavenly Father nila na hindi sila iiwan. Amen. Iniwan man sila ng daddy nila, meron pa silang Heavenly Father. paano mo sila, ang tawag dito, pinalago sa buhay Kristiyano nila, yung mga bata? Eh, mga ano po yun yung mga coffee kids po yung mga anak ko. So, napakalaking bagay po talaga Sasama sa gawain ng talaga. church. Amen. Opo.
masasabi mo talaga na isang support system mo is the church. Church, opo. Opo. Yun nga po sinasabi natin. Hindi ho namin sinasabi na masama sa malalaking church, walang masama doon. But what we're saying is, look for a church Yes. that can nurture your family, that can really nourish you. Hindi lang yung nagsimba ka, umuwi ka na. Okay? May mga may mga church naman na kahit malalaki, meron naman silang personalized. What I'm saying is, huwag kang masiyahan na nagsimba ka. Amen. Huwag kang masiyahan na nagawa mo yung duty mo, pero yung family life mo, hindi lumalago. Yun ang madalas na nagiging pananaw. Ay, nagsimba naman ako Pag dumating yung problema, baliktad lahat. But in your case, at siguro, lahat naman tayo, no? Siguro, nung dumating yung mga krisis sa buhay natin, isang talagang, sabihin natin na fallback natin, was the church. The church in whole, no? Hindi in particular, although there are people na ginamit. Did you experience that? Yes po. Lalo na kasi dito mawala ka lang ng 2 Sundays, hahanapin ka na eh. Oh, yun ang nangyari sa'yo. Pero Which is, ang saya, di ba? Oh, talaga, nahanap nila ako. ano attitude mo? Nainis ka? Hindi, Natuwa ka? natutuwa po ako. Dahil? Kasi, parang ito na yung part na talaga ako dito. Parang hindi lang ako someone na attendee, na may attendance and all. Nakakatuwa yung ganong feeling na someone's checking up on you. Hey, medyo down yung spirit mo ngayon. Medyo, parang, lalo na yun kapag araw-araw mong kasama or every Sunday mong kasama, alam mo na yung feeling. Alam mo mukhang nag-away kayo kanina ni Mrs. Parang, Alam mo yun, magsasabi po sa'yo, may problema ka. No? problema ka, no? Parang informal, pero parang sincere, which is, lalo kang lalago. Tulad ng nangyari kay sister, yung ganong revelation na nawala, laki ng 5 years, pero may nakita siyang mas precious, tapos na-focus siya sa mga anak niya. It takes a lot of maturity para makita yon para sa isang Christian. Kasi kung someone na baby pa lang sa faith, siguro mahihirapang makita yung ginawa ni Lord sa buhay niya. Ilang years lang din siya pa lang siya. 5 years pa lang din Technically, siya. parang ano pa yun. Glory to God. Amen. Sa akin po, ang palagi kong kiniklaim kay Lord, yung pong mga widows and mga orphans are special in the eyes of the Lord. Yan po yung namin. Yan po kami. Yun ang Special kagandahan power. ng may word of God. May paghuhugutan ka. Yes. Kasi hindi niya na kailangan ng bagong love life. Di ba? Hindi naman magagaling doon yung Di ba kasiyahan usually, niya. pag ganyan ka bata, isipin nyo, 5 years pa lang. Oo, di ba? Kaya lang, balikan ko lang yung sense of belongingness, Amen. pag hindi naman small church, kundi yung church na nurture ka, hindi perfect ang comfy, walang church na perfect. Pero ang isang healthy church is a church that nurtures, that supports, at alam mo, at nararanasan mo yun. At yun na nga. So we're blessed na nandito tayo sa ganitong iglesia. And we're encouraging people. Hindi naman kailangan nasa comfy kayo. No? Pero you're welcome here. But the whole point is, maghanap ka naman ng church na hindi lang basta masabing nagsimba ka o nagawa mo yung duty mo. Pero nung pumasok ka at lumabas ka, ikaw pa rin. Alam mo yun. Po, napaka-importante po ng role ng yung spiritual family. Pag nagkakaroon ka nag-undergo ng mga trials, ng mga challenges. Alam niyo po, nung nasa hospital kami noon, binibisita po kami ng mga workers. Every week po, Nice. nag-prayer meeting po kami doon sa office, sa hospital. At malaki pong yun sa akin. Yung nabuboost po yung Amen. yung moral, Yung faith mo. Yung faith po. Dahil yung sa support na makikita mo na pinagpe-pray ka, pati po yung husband ko. Natutuwa din po siya na dinadalaw nga po Oo. kami. And alam mo sis na bago siya kunin ni Lord, alam mo tinanggap niya si Lord, which is very reassuring, like, masaya na. Doon ko na realize kung bakit sinabing wala siyang regrets. Kasi alam niyang tinanggap ng husband niya si Lord bago kung nawala. So, Tsaka important. napaka-smooth yung exit niya no? Hindi, walang struggle. Kasi nung bata ako, may nagmumura. Oo. Naghihingalo na. Oo. Nagmumula, pumupupo. Dami pang hate. Oo, ang daming drama. Kaya tinatanong ko, may drama ba? Oo, pero pagka Kristiyano ka,
parang ang bilis ng exit dahil alam mo kung saan ka pupunta. And you provided that. Opo. Yeah, Sa atin pong mga, lalo na yung mga Christian wives, or kahit yung mga, husbands, ganyan, natin talaga na ilapit natin sila. Yun ang maging goal natin, na nailapit natin yung mga mahal natin sa buhay. Amen. Especially na alam naman natin na anytime, diba, yung condition niya, kukunin siya ni Lord. Bata, 31. You don't know na may Di sakit. ba? Pero ano yun, even sa last talaga minute, talaga andun pa rin yung hope, even when there's no sense of hoping. Grabe. Ganon. Pero, nung sinabi sa akin ni Sister Ria, tandang-tanda ko pa yon. Pag sinabi ni Lord na time's up, Time's up. time's up na. Yun yung tumatak din sa isip ko noon. Kasi tinawagan ako ni Sister Ria noon habang nasa hospital. May kausap nga ako, kailan ba yun, na medyo dumadaan siya sa depression. Sabi ko nga sa kanya, I went through that also. Pero isang natutunan ko, huwag kang mag-concentrate dun sa depressed ako and all that. Unang-una ka ako, we have our faith para lumaban. Yan yung sinasabi mo na lumabang ka kasi may inaasahan ka, may Diyos na inaasahan ka. And ayun, papasok yung sa'yo na no matter what I feel, I stand on who my God is. Na kay sinagot na yung panalangin ko, kay gumaling na ako o hindi, I still believe that my God is powerful, He's still merciful, He's still loving. At yun ang magandang buhay natin, na yung sinasabi mo, Pat, na dadating ka sa ganung point of stability. Kasi hindi naman tayo puro struggle eh. Darating ka sa, may mga struggles and then you would come to a realization. So yung parang, dati ka grade 5, ngayon grade 6 ka na, alam mo yun, di ba? Nag-grow. So, mas madaling lumaban sa buhay kasi mas powerful na yung mga weapons mo na Nagle-level natutunan up mo, na. nagle-level up. Kasi nga yun ang akala ng mga ibang Kristiyano, ay bahagi na ng buhay ng Kristiyano yan na puro struggle. Problema andyan. Okay? Pero ang isang nakita ko sa buhay Kristiyano, hindi ka na masyadong gumagawa ng problema para sa sarili mo. Dumadating yung problema as God orchestrates it, pero because of the right choices that you make in your life, ikaw mismo, hindi mo na binibigyan ng burden ang sarili mo. Alam mo na yung mga problemang dapat mong dalhin, yun nga, sinasabi mo rin. At alam mo yung mga problema na, okay, hanggang dito lang ako, hindi ko kaya. So, pwede ko na ibigay kay Lord. Napakahalaga nun. Yun ang kinasabi mo nga, live wisely. Live wisely because you have the Word of God. Hindi ka kailangan mag-struggle niyan. Tapos sabi, Kristiyano kasi ako. Kagaya ako ni Kristo, nakabayubay sa krus. Tapos na ang pakuan. Ano ba? Di ba? Anong tawag dito? Anong priority mo ngayon? Tatanong ko nga sana, anong priority mo? Kailan ka mag-aasawa ulit? Oo nga. It never occurred. Did it ever occur in your mind na, Hindi po talaga. Hindi na talaga. Hindi po. bakit? Abay ka Kasi alam niya po yun na isa po yung hindi ko po priority talaga. Kasi gusto kong mag-focus sa mga anak ko. Napapalakihin ko pa. Liliit pa po kasi. pero ngayon hindi Feeling na ko sila po- maliliit. Malalaki na Ngayon sila. po ba? Hindi sila nagtatanong ngayon sa'yo, sis. Like, wala Hindi, ka you're ba- going to, wag naman, pero eventually, they'll grow old. Siyempre, andun yung, mag-iisa na lang ako, hindi ba? Wala man lang yayakap sa akin kung nalulungkot ako, may sakit ako. Paano mo tinitingnan to? Talagang si Lord na yung nagko-complete ng lahat ng bagay sa akin. Ano pa isasagot mo dyan? Hindi po talaga. Si Lord na lang po yung makakapagsabi siguro kung ano po yung Will niya. whatever comes my way na i-allow niya. Pero hindi ko po talaga hinihiling, sa totoo lang. Alam mo yan, yung mga nagsasabing, nasa akin na si Kristo, ano pang minsan parang cliche lang ba? Parang, kasi ina-expect yan ang sagot mo. Pero when honestly God po, becomes so real, Amen. di ba? honestly, Kaya siguro sinabi niyang walang drama. Kasi parang kapag may drama or challenge, alam niya na i-navigate dahil sa tulong ni Lord. Alam niya nang i-handle. So parang sa kanya hindi na memorable yung drama. Parang memorable na lang sa kanya is yung paano siya tinulungan ni Lord para ma-conquer yung challenges. Which is
yung sa stage nila is impressive perform niya. Ito gusto ko tanungin. May tanong din pala. Kasi kumbaga, nandun na siya. Mm. So ang tanong, andun ka na ba? Kung hindi, anong priority mo? Ayun mo na, andun ka na ba? Or I are you can- still in the process? I can say na nandun na po. May mga misses lang, like, may mga worries pa din kasi at fears. Pero yun nga, bumabalik naman dahil we cling to the promises ni Lord. Kaya, may fear na, kung next year, ano naman kayang problema nala. Pero, realize mo, parang same lang din naman pala yung mga problema. Same lang, pero ang pinakamahalaga, same din yung God na laging tutulong sa'yo. Like, God is going, parang iba yung ginagawa niyang ways para i-reveal yung goodness niya, which is nakakamangha. Yun yung natutuwa ako. Like, ano naman kayang gagawin ni Lord this time? Basta naghihintay lang ako, parang gano'n. Yun yung pinaka natutunan ko sa gawain natin. Like, kahit anong problem pa dumating, basta cool, calm, collected na lang. Kasi alam ko, be still and know that you are God eh. Yun talaga ang panghahawakan mo. Marami akong tinanong na ganyan. Kahit Kristiyano, babagay, hindi naman sa kompi. Ano inaasahan mo sa buhay? Puro malas eh. Siguro malas talaga. Well, kaya they actually naiinggit ako sa mga nai-interview ko, especially young couples, na ang sagot sa akin ay, may ine-expect pa ho kami kay Lord eh. Yung ang tapang ba na kung sa iba pa yan nag-umpisa ka pa lang, siyempre papaaral ka, hindi mo sigurado yung mga pangyayari sa buhay mo. And yet they can speak boldly and say na, hindi ho andyan kasi si Lord eh. Of course, it can be a cliche. Pero mararamdaman mong totoo na talagang, hindi, totoo itong taong to nagsasabi sa akin na ang Diyos na lang talaga inaasahan niya at an early age. Inabot kami ng ilang taon bago nakakaya mga minin na, pero thank God, I've reached that point. So iba-iba naman ang level, no? Siguro what we're saying here is hindi ka kailangang tumanda para makuha yun. No, hindi ka kailangang dumating sa point na dumanas ka nung maging byuda ka muna. Walang ganon eh. It's all about your dynamics with God, your relationship with God, na siya rin magtuturo sa'yo na darating ka sa point na, ay, nakita ko rin. Gumaga, akala mo ikaw, nakita ko na rin, di ba? So, napakaganda na realization na it's not about really so much on what we can do or what we can expect, but what God can do in our lives. Kagaya nga sa Kanya, no? Anong consider mong greatest miracle ni Lord sa iyo? Yung sabi mo, sobrang himala ito talagang, grabe na talaga to. Anything. Madami po kasi, alam ko po na marami pa pong mga challenges na haharapin. Bata ko pa eh. Madami pa po. Pero, yun nga, kasi bilang as Christians, hindi naman sa atin pinramis yung a life with yung bed of roses, di ba? Yan. So, andun talaga yung yung faith mo sa Kanya, na palagi kang umaasa. At share ko ba to? Hindi kasi Maraming beses ko na narinig yan. Share ko ba ito? kasi po spiritually po, nandun po yung yung growth na pinaparanas sa akin ngayon ni Lord, na aside sa alam mo yun, yung hindi ka lang talaga gagamitin ni Lord na na listener. Kailangan talagang ihahayag mo talaga. Amen. Yung i-share mo yung gospel sa ibang tao. And nabigyan ako ng opportunity ni Lord na mag-minister doon sa mga wives sa Baras. Meron po akong pinupuntahan. May dinidisciple ka? Opo, may dinidisciple po. Wow. Prayer Actually meeting na si po, sis. po yun, pinupuntahan ko po sila mga twice a month. Puro byuda, hindi naman. Hindi naman po. Okay. Mga housewives po sila. So, makikita mo po yung buhay probinsya nila doon.
Alam niyo po, Baras? sa Baras. After, Saan yun? after Rizal. Boso-Boso, Rizal. Painaan, Okay, tapos okay. yun. Alayo yun. Pero napakaganda na. Enjoy ko yung, Yung biyahe. Gano'n nakatagal yan? almost 2 years po. Paano ka Wow. dumating sa ganyan? Paano ka nilid ni Lord sa ganyan? Kasi po, after, during pandemic, na-involve po ako sa mga Bible study online. And then, after ng pandemic, ni-reach out namin yung mga, nag-reach out kami sa mga tao. And then, binigyan ako ng, ni Lord, ng role ni Lord, na gampanan yon na ako yung magdi-disciple nga doon sa mga Ayun po, Minister Ernie, yung miracle ni Lord sa akin. Kasi, knowing myself, Bilang introvert, bilang introvert, diba? at mahiyain talaga, kung ako lang po, hindi ko po talaga magagawa yun. Ang alam ko lang po nang gumagawa nun sa amin si Sister Aida. Halos may model ka. Meron kang Kaya every model. time po na nagpupunta po ako doon, parang nakikita ko yung sarili ko kay Tita Aida. Sabi ko, parang hindi ko inisip na magiging ganito yung way of life ko. Kasi, di ba, yung as recipient ng great love ni Lord, kailangan i-share mo rin. Which is very fulfilling. Yung hope, yung yung gospel, which is the greatest, yung salvation pati. Kasi marami silang napapakinggan doon, pero basta ipo-point natin sila kay Jesus. And then, yun nga talaga, yun yung miracle ni Lord sa akin. Sa kanya, Full meron pa yun. inspiration. Serve Him more. Oo. Yun yung kanya. Alam mo, yan ang isang parang nakakalimutan ng mga Kristiyano, discipleship. Umati naman akong prayer meeting yes, pero hindi ka nakakapag-disciple kahit isa man lang. Alam mo, ako naman, dahil worker ako, so nag-disciple ako na, pero dumating ako sa point na natutuwa ako dito sa ginagawa kong to kasi hindi ni-disciple ko anak ko. Iba yan, di ba? Kung anak, Amen. Iba. tatay, anak, parang, di ba? Pero ito yung every Wednesday magkikita kami. Kami dalawa lang talaga na he opens up and I tell him things, not as a father, but more of a discipler. Na ayaw kong sabihin na ang sarap ng feeling, pero ayun na nga, it's a great miracle kasi hindi siya isang normal na bagay na anak mo yan, dapat disiplinahin mo daw. Pero parang disciple-discipler relationship na nakita ko na, na-appreciate ko na sana na may mga Kristiyano na pag nilid ka kagaya nun, it's a great miracle talaga. Na pag nilid ka dan sa ganon, it's very rewarding. Hindi kailangang marami eh. Amen. Kahit isa lang na alam mong, wow, pinagkatiwalaan ako ng Diyos dito na, alam mo yun, kasi pupunta ka doon, although sabi, tatay ka dapat po, pwede kong hindi puntahan kasi normally, anak mo naman yan, di ba? Pero nagpunta ka doon hindi dahil sa anak mo siya, kundi dinidisciple mo siya. Amen. Iba yun. So, siguro, ang dami nating dinaanan ngayon, ano? Pero napakaganda na binagit ni Sister Arlene na, let's pray for that, no? Na magkaroon ka ng desire na, Lord, paborito kong prayer to, kahit isa lang. Kahit isa lang. Although, War room. ay, nasa prayer meeting, hindi, iba yun. One more. Iba yung personally, inaalagaan, parang halaman na ikaw nagdidilig. Amen. Iba yun eh. So, it's very rewarding. Hindi siya duty. Actually, it's very rewarding. Tsaka yung perfect timing nga din po ni Lord yun. Dahil malalaki na po yung mga anak ko. Nagkaroon po ako ng time. Talagang, si Lord po yung nag-orchestrate ng mga pangyayari. Kasi, wala ka talagang balak mag-asawa. Pero paano mo na-overcome sis yun? Kasi minsan pag may ganun, ay, hindi ako worthy, hindi ako enough, hindi pa alam yun, hindi pa Dumating ka ba enough doon? yung knowledge ko sa Bible, ba't ako magtuturo? Paano mo na-overcome yung mga ganong thoughts? Actually po, nung naano sa akin yung na yon, yung task na yon,
sabi ko, Lord, noong una naging hesitant din ako. Sabi ko, Lord, am I worthy? Am I deserving na mag-ano sa kanila? Kasi noong time na yon, medyo malalim din yung challenges ko noon time na yon. Habang hinaharap ko yon, yung task na yon, ako din, meron din ako mga personal Pinagdadaanan. challenges talaga. Kaya sabi ko, Lord, alam niyo po, nangusap agad siya sa akin. Sabi niya, alam ko yung pinagdadaanan mo, alam ko lahat ng bagay na nararanasan mo, pero in your brokenness, sabi niya, Wow. I will make you whole. Wow. Hindi tayo kailangan na maging perfect, hindi tayo kailangan maging handa na, hindi tayo kailangan Kasi naging... kailan pa, no? Opo. Next month, ready na ako. Pag mabait na ako, Pag mabait okay na ako. marami na akong alam. Oo. And I love that. Yes, yes. Alam mo si Lord, nakakatawa mag-confront. Oh, alam ko naman hindi ka deserving. Alam ko naman mahina ka. Pero yung sinabi mo, in your brokenness. Yes. Yun po yung pagkakasabi sa akin ni Lord. Wow. Talagang narinig ko yung ano niya. Di ba? Ibang, oh sige, ano pa sasabihin mo anak? Wala na ho. Kasi talaga minsan, Ay, sabihin mo na lang, yes, Lord. Yes. Tutugon na lang Exactly. talaga. isa Obedience. talaga, wala nang, gustong gamitin lagi ang drama. Wala nang drama ba? Drama mo. Sabi ni Lord yan, go kasi, yun na nga, in your brokenness, I'll be there. Alam ko mahina ka. Wala namang malakas sa inyo eh. Kaya lang, pinili kita, parangalan mo ang pagkapili ko sa'yo. So, yun ang napakaganda. Naalala ko tuloy itong mga ito na niyaya ako na, sasama ko na kayo sa awit. No? Wala akong narinig na, ay brother, kasi ganito eh. Ay, may pamilya. You know, and I would understand. Patrick, lalo na to, kasi siya yung head. I was expecting na kung ano man, matatanggap ko. Kasi brother, wala eh. Kasi yan yun eh. Dadaling ka pa niyan kung saan pa eh. Kumbaga, maraming pintuan, pero kailangan dumaan ka muna sa pintuang ito. Amen. Hanggat hindi nabubuksan to, hindi ko bubuksan yan. Amen. So yung sa'yo, hindi pa tapos yan. No, marami pa. Marami pa. At ang reward mo is nagbubukas yung mga pinto. Yes. That's the reward. Hindi kagaya ng ibang tao na, dumami trabaho ko. Hindi, tuwan-tuwa ka Mabibless eh. yung mga husband ng mga wives na Yes. Hindi natin alam yung harvest mo Amen. kung ano eh. Alam mo naman si Lord, Lord, ano ang susunod na step? Ay, diyan ka muna sa step 1. Hintay mo lang ako. Nasusunod yung ganong klase na hindi niya sasabihin sa'yo lahat. Kaya trust nga, trust issue, no? Medyo magne-negative ako. Greatest disappointment. Huwag sabihin wala Lahat ng tao may disappointment. Actually, kanina po sasabihin ko sana yung regret ko. Yung, Sige. kasi alam niyo po, napaka-bless ko rin po sa mga anak ko dahil sa pag-aaral po nila, nag-excel po sila. Mga scholars ba sila? Opo, yung Wow. panganay ko po, Wow. scholar. Maraming blessing is Tapos, yun nga yung bunso ko na, alam mo yun, yung kanina, yung sinabi kanina, yung favorite. Sabi ko nga, kung meron favorite si Lord, anak, ikaw yun. Sabi ko gano'n. Sinabi mo sa kanya? Palagi pong, sinasabi ko po yun sa anak ko, palagi. Favorite ka ni Lord Bakit mo talaga. sinabi Kasi yun? po talaga palaging, alam mo, favored siya palagi ni Lord. Yung kinagigiliwan siya ng mga tao, sa pag-aaral Babae to niya. lalaki? Babae po. babae. Ang regret ko lang po, yung dahil hindi po nakita ng daddy nila, yung mga achievements po nila. Alam mo yun yung, sana yung makikita mo, proud na proud yung daddy nila. Yun yung ano nun, yung weakness nun eh. Yung sasabitan ng medal. Yung ganun. Ayun lang yung talagang nakakaramdam ako ng lungkot. Yun yung natay moments mo, sis. Oo. Yung ikaw ang nagsasabit ng medal mag-isa. Nakakaramdam ako ng regret na kung sana na abutan pa Nakita niya. niya. Naabutan pa niya yung gano'n na ano, na nag-achieve yung mga anak niya ng mga recognition, gano'n, sa school. Ayun. Siguro. Bless na bless kasi normally pag walang walang naglulong sa family, sa head of the family,
minsan may challenges, lalo na pag mag-teenager na, medyo rebellious na, no? And how did you handle it ba na bilang nanay at tatay? Mahirap din. Mahirap din sa part na yun, lalo na dun sa sa babae. Sa babae? Oo. Oh. Actually, sa babae ako na Minsan ganun, hindi mo lang. Kasi nga, alam mo yun, parang, Ano ba to? Masyado siyang Achiever. strong di, will, kasi strong po willed siya. syempre, bilang, yung, alam niyo na yun, protective mother, Oo. na ang daming maaligid, ganyan, bawal, Maganda rin kasi. bawal po Ayan mag-boyfriend, na nga, oo. ganyan. Ay, minsan talaga, So, ano ginagawa mo? Alam ko sagot mo, pero hintayin ko sagot mo. How do you handle this? so syempre, nagkakaroon kami ng mga disagreements, ganyan. So, how do you handle Pero, that? inaano ko talaga sa kanya na yung obedience, kailangan dun sa niya, ito muna yung role niya, mag-obey sa parent. And then, yung ibang stage ng buhay niya, kung ano na yung gusto niyang gawin, pwede na niya magawa. Pinapaliwanag ko sa kanya yung part niya bilang anak, bilang daughter. Pinapaliwanag ko sa kanya yun. Kasi, Recognize authority, no? oo, kasi andun din, yung sa obedience, nandun din yung may kaakibat na blessing. Blessing, Oo. amen. Pag pinabayaan, nagpabaya siya, nag-disobey siya. Oo. Kanino? Anak siya. Oo nga. Sa akin naman, Walang tuturo ang tatay. Ano? pagka ganyan, I usually end it in prayer. Kasi minsan, natapos na, alam mo naman mga bata ngayon. Apo. I always end it in prayer kasi yung lumalabas sa bibig mo is not coming from you anymore. Yan ang isang nakita ko. Tsaka nagdadasal din ako kasi minsan masyado mong in-impose yung authority mo na overwhelmed. Hindi masamang i-impose ang authority. Pero minsan, hindi na makita yung love, yung authority na lang nakita. So, through prayer, iyon ang isang, kaya nga sabi ko sa mga tao, very powerful ang prayer. Kahit na anong sabi mong balikwas niyang kumaliwat kanan yan, pag pinagdasal mo yan, tatay ka eh. Ikaw nagdasal dyan eh. Ang prayer kasi ng magulang is, hindi kita bibitawan, I'll not give up on you, you're my child. No matter what, hindi kita i-give up. Kahit na ano pang kalokohan gawin mo. Kasi binigay ka sa akin ng Diyos. That kind of disposition brings you that kind of prayer na nararamdaman ng bata na kahit galit sa akin to, mahal ako nito. Amen. Alam mo yun? Kasi nga, minsan mga magulang, tao rin naman. Kasi kung ano na lumalabas sa bibig, di ba? Hindi na maganda. Na nakatapos yung mag-usap, lalong lumala. Lalong No, isa pang siguro, total pinag-uusapan na rin natin yan. Minsan, ikaw yung bababae, parang, di ba? Ay, nangiti siya. Sige, kwento mo. Kasi po, may time noon na lumipas yung, talaga po kasi ayoko na po magsalita kasi ayoko maka-hurt ng mga sasabihin ko. So, pinili ko na lang pong manahimik. Ilang araw yun. Pero sabi sa akin ni Lord, ay, ano pala yun? Holy Week pa yun. Talagang, ang sakit ng pakiramdam ko talaga. Nasaktan talaga niya ako ng sobra. May sinabi siyang nasaktan ka. May ginawa po siya. Okay. Ayun. So, I felt, betrayed, ganyan. Kasi nagsinungaling na naman siya, ganun. Pero, grabe yung iyak ko noon. Ano yun? Good Friday na yun. Sabi ko, Good Friday. sabi ko, wait lang, si Lord nga. Sobra-sobra yung hirap na naranasan niya. Binetray din siya ng mga taong malalapit sa kanya. Pero, di ba, tinanggap Paano mo niya niresolve yun. yan? Para po akong binuhusan ng malamig na tubig. Na nag-ano po sa akin, nag-sink in po sa akin yung mga ginawang sacrifices ni Jesus. Na compare dun sa nangyari inaano ko na kaya naman i-handle. Alam niyo po, in-approach ko siya, sabi ko, I forgive you kahit hindi ka nag-ask ng forgiveness. Sabi ko sa kanya. Tama. Kahit hindi mag-sorry. Opo, sinabi ko po yun sa kanya. Ano reaction? Deadma. Wala. Yakap siya. Ah, Opo. talaga.
So yun po yung may mga ganun kaming mga Minsan moments. kasi, na nga, yung masyado nating pinanggigigilan yung tatay ako, nanay ako, na hindi mo makita ngayon, hindi kayo mag-connect. Naranasan ko rin yan yung babae rin, anak ko. Mas matapang yung anak kong babae. So, ilang beses kami simpleng magpa-park nagsisigawan lang, no? niya. No? Dumating yung point na sinabi niya sa akin, kaya daw umate ng fellowship dahil nandun ka. Wow! Wow. Diba? Parang Shout out kay Mariel. alam niya yun. Ngayon, loves na Loves namin na ng bawat sila. isa. Pero nga dumating sa point na sabi ko kay Lord, anong gagawin ko dito? Kasi naghiwalay na kami dahil ang sakit ng sinabi. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko dito? Sagot sa akin, Lord, puntahan mo. Ako na naman. And what I told her was, binabago pa tayo ng Diyos. Hindi ko sinabing binabago ka pa ng Diyos. Sabi ko, binabago pa tayo ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Alam mo, sagot niya sa akin, Papa, hindi totoo yung sinabi ko sa iyo. Tapos nagyakap kami, nagyayakan kami dalawa. It's a process na hanggang ngayon pag nakita kami, kung magyakapan kami is parang 10 taon kami hindi nakita, na because you sinasabi mo, you expect that to happen. I may have to go through this na ako unang lalapit, but I know my God. I know my God is going to do something. So, tama sinabi mo, obey ka muna kasi. So, ang dami namin pinag-usapan. Ako hindi ko rin akalain na, sabi ko nga, naku si Arlene, hindi ko na masyadong nakikita. So, I don't really know. But it's the Lord who brought us to this point na I hope po yung mga taong nandyan ay nasa labas ay may nakita. Isa o dalawang bagay Ako na marami akong natutunan. nagpabago ng ikaw, Pat. Yung yun lang. Yung maturity, lalo na sa parent, meron akong 5 years old. Na may pagpapractice. Oo. At medyo nagsisimula ng test ng aking patience. Pero sabi nga ni wife, laging, para tinuturuan niya, inahumble nila tayo eh. Kasi at the end of the day, tayo yung galit, sila, move on na. Yung mayakap na ulit sa'yo. Ang dali nila makalimutan. Makalimutan nila. Ikaw hindi mo makalimutan. Ako to, inis na inis eh. Pero sila, okay na. Pero so yun, yung maturity, tsaka tulad nun, tinitingnan niya ako, you're a teacher eh. Sabi ko, I'm not a teacher, I worked here, ganyan. You're a teacher, you teach the youth. Sabi ko, so that's how she sees me pala. Yung perception So, na. Okay. Bilang head of the family, and then, kailangan kong makita niya sa akin yun. Kasi kung hindi naman, mas maririnig ko sa kanya yung, hindi ako maaari ng fellowship na doon Kaya nga. maririnig ko rin yun sa kanya in the future. Yung, So I have to be a good example. yung modeling Amen. as a Oo, parent. Totoo. Last word. Bahala ka na kung ano gusto mo sabihin. Encouragement Sa mga nanay. byuda, sa mga whatever it is. Ano yung gusto ng Diyos na iparating mo sa kanila? So, sa atin pong lahat, hindi pa po tapos si Lord sa atin. Marami pa po tayong mararanasan na pagmamahal ng ating Panginoon. Ano man po yung pagdadaanan natin sa buhay, ano man po yung mga mabibigat na challenges, kung alam po natin na kung sino po ang Panginoon, ang Diyos sa ating buhay. He is sovereign, di ba po? He is all-powerful, He is all-knowing, and He is ever-present in our life. Alam po niya lahat po. Kilala po niya tayo. At siya po yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya napakasarap po na meron po tayong Diyos na tunay na maaasahan. At alam po natin na sa Kanya lang po talaga may forever. Gusto ko yun. Pat, last Tama word. naman. Ikaw, last word. Ayun, thank you Lord again sa privilege. Sa mga nakikinig, sa mga nanood, thank you Lord kasi maraming revelation si Lord eh. And Hindi minsan, ba? minsan nandyan na sa harap natin yung answers na ni Lord. It's just we're too focused dun sa challenges. Sometimes kung gaano kalaki si Lord sa buhay nyo is kung ano yung size ng problem sa size ni Lord. So, mas nagiging malaki yung problem, yung challenge eh. So, kung yung challenge is waiting, if may challenge sa relationship,
sa health, anything. Sabi nga ni sister, hindi ko tinitingnan yun. Ang focus ko yung focus ko si Lord. Yung dapat kong gawin sa mga anak ko. Siguro, ginawa ni Lord yung way yung mga anak ni sister para lalong man-navigate yung situation na yun bilang mga bata pa sila at that time. Thank you, Lord, sa ganun. It's proven na hindi nagpapabaya si Lord. Na walang hindi kaya na challenges. Thank you, Lord. Amen. Alam niyo sa akin, bilang matagal na rin ako sa awit, mag 2 years na eh. I saw myself not as someone who knows everything. That's why I can talk here. Especially itong last 2 years, mag 2 years na, nakita ko na ang dami ko pang hindi alam. Ang dami ko pang hindi nararanasan. So, ako'y isang tagapakinig na nag-aaral pa rin at patuloy na binabago ng Diyos. Na kung ako nga ho narito, patuloy na binabago, lahat po tayo. But we just need to, sabi nga, the art of listening. Although may pagkabingi kami, may mga tao. Pero yung art of listening, yun lang ho, yung makinig tayo pag every Saturday ng awit ng pag-uibig, na hindi kasi sermonan, hindi ka, just listen to the voice of God speaking through. Sa akin po, it humbles me na marami ako na-interview dito na ang dami-dami kong realization, ang dami-dami kong paraan para magsabing, Ernesto, wala kang alam, makinig ka. So, purihin ng Diyos sa umagang ito. At pwede ba, hihingi akong permiso, samahan ka namin, kasi tuwan-tuwa ako sa kanta. Samahan ka namin kumanta ng pupurihin kita. I'm Bert. Pupurihin kita na buong puso ko, na buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Aking Panginoon. Purihin ng Diyos at mga may birthday celebrant, mga birthdays, magsi-celebrate ng birthday ngayong May 30, last Saturday of the month. Happy birthday to, samahan mo ko, Brother Patrick, Sister Tess de los Santos, Sister Melody, 14. Sister Emily Malikdem, Sister Gabriel Martinez. at silang lahat ay nag-celebrate na kanilang birthday. Happy birthday! Happy birthday to
you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, birthday, mga kapatid. Giant Day. Ay muli, nagpapasalamat kami sa bawat isang patuloy na kabahagi ng gawain ng Diyos. Hindi lang kayo nakikinig, alam ko, ang lahat sa inyo ay tumutugon, no? Amen. Nakikinig, may pagbabagong kaisipan, may pagbabagong pananaw tungo sa isang buhay na ganap at kasaya-siya. At muli kay Sister Arlene, Thank you, sana Lord. makabalik ka uli dito bago ka mag-senior. At may sasabihin si Patrick. Thank you, Lord, po sa pagsama sa buong series na itong Mother's Day event, na buong month of May. Oh, may. Ayan, next week, simula naman na ang ating series para sa mga tatay naman. So, abangan nyo po at Ayan. kita-kita ulit tayo. Abangan nyo po yan kasi kaming uling mag-ama. Ayan. Kasi sabi nila, grabe mo, wala na bang iba. Alam nyo kung Wala bakit bang may buhok masarap na- mag-ama? No holds bar. Yes. Hindi kasi pag di ba parang ano. Pero pagka mag-ama, hindi, sige, diretso. Anyway, maraming salamat po. At see you again next month for another series naman, Father's Day sa awit Ng ng pag-ibig. pag-ibig. God bless everyone. Thank you, Lord. Bye-bye. Second Timothy 2